Hey mga motoristas! The long wait is over! Tara na at bumiyahe papuntang Mindoro! Our goal is to bring our bikes via Roro to Abra de Ilog and tour the whole Mindoro, counterclockwise, ending up at Calapan where we will ride another Roro going back to Batangas. Our meetup place is at Shell Los Baños at 3 AM. Sarado pa ang gas station kaya't sa labas kami naghintay. Maulan dito kaya't hoping kami na sa bandang Mindoro ay maaraw. Papunta kami ngayon mula Los Baños sa Batangas Port na inabot ng roughly 2 hours. Maulan ang biyahe namin kaya't alalay kami sa takbo. Ang dalawang naka-big bike sa amin ay nag-Startol Expressway kaya humiwalay sila. Pagdating sa port, magbabayad muna ng terminal fee na 65 pesos. Bukod pa ito sa ticket. After that, inspection naman. Hiningi lang ang receipt na binigay kanina at chinek ang mga storage spaces ng motor. Pagkatapos ay bibili na kayo ng ticket. Dito kami itinuro ng mga staff ng Montenegro Shipping. Mas mahal pala ang ticket papuntang Abra de Ilog compared sa Calapan. Dahil siguro mas madalang ang biyahe dito. 936 pesos ito kasama na ang motor at isang pasahero. Ang mga biyahe nila ay 2, 6, and 10 sa umaga at ganun din sa hapon at gabi. Pagkatapos magbayad ay isasakay na namin ang motor sa Roro. Dagdag kaalaman. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng initials na Roro? Ito ay roll on, roll off, kung saan dinedescribe ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyang degulong dito. Excited kami lalo na nung nabasa namin ang Montenegro na label sa malaking barko. Yun pala ay dun sa katabing bulinggit at lumang barko kami sasakay. Dahil mas maliit ito, siguradong mas mauga ito sa mga alon. They have to maximize the space kaya't halos dikit-dikit ang parada. Tinatalian din nila ito. Umakyat na kami at naghanap ng pwesto. Kumakalog ang top floor dahil maunti ang pasahero. Meron ding air-conditioned na area na nasa lower floor kung saan nakakabili ng mga pagkain. Nakakahilo din ang pag-uga ng barko. Pero nung tumagal ay nasanay din kami. Maya-maya umalis na ang Roro. Pero lumamang ang excitement na makarating sa kabilang isla. Ang Mindoro ang 7th largest island in the Philippines. Nahati ito sa dalawang provinces, ang Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ang pangalan nito ay nagmula sa Mina de Oro or meaning gold mine na binigay ng mga Spaniards. Malakas ang tourism dito dahil sa Apo Reef, Lubang Island at Puerto Galera to name a few. Okay, so currently walang daan from Abra de Ilog Port papunta sa Puerto Galera. So kung galing sa Abra de Ilog or any nearby towns, kailangan pumunta na Puerto Galera. Kailangan mo bang umikot doon sa buong map. But within the year, as we have heard, matatapos na itong ginagawang road na to. Ito na yung port. Liit, no? Piyasnan. Yes! I love it!
Sa wakas at nakarating na sa Abra de Ilog Port. Inabot din ng 2 oras ang biyahe. Ako ang huling nakaalis ng Roro dahil nag-ayos pa ako ng camera. Iba ang pakiramdam na sakay sa motor ko at lalapag sa ibang isla. Tumigil ako para iset up ang camera at ikabit sa power bank. Malaking tulong ito dahil hindi ko na pinoproblema ang pagpapalit ng mga batteries. Ito ang magiging biyahe namin for the day. Lunch sa Marus sa Mamburao, pasyal sa Parola Park sa Sablayan at matutulog sa Sikatuna Hotel sa San Jose. Hinintay nila ako sa isang kanto habang nakikipag-usap sa mga locals na according to them ay very accommodating at helpful. Kumain kami saglit sa Veranda Eatery dahil gutom na ang ibang kasama ko. Syempre, groovy muna dito. At nagsimula na ang surprisingly fun at energizing na biyahe namin sa mga kalsada ng Abra de Ilog. Mapapangiti ka na lang sa ganda ng tanawin. It's like a totally different country. Isa ito sa pinakamasarap ng pagmumotor na naranasan ko. Puro diretso at sementado ang kalsada at bilang na bilang ang mga sasakyan. Tahimik, sariwa ang hangin, match it with vibrant green rice field, blue skies and massive mountains on the horizon. For riders like us, it's really orgasmic. Oh my God! Wow! Next stop, Maru's Food Lounge. Recommended ito ng mga vloggers kaya pinuntahan namin. So, orange twist po, banana ang flavor. Okay ah. Sige, isa naman. At nagkataon na andito pa ang mga owners na na-interview natin. So kayo po ang may-ari pala nito? Opo. Paano niyo po sinimulan itong inyong food lounge? Nasa ilalim lang ng puno ng sampalok na may screen lang, restaurant lang. Nagustuhan ng iba yung food namin. May nakarating dito na German na gumagawa siya ng Philippine travel book. Then sabi niya, mag-add ka ng ilang room para kung mga katulad nila. So may accommodation po kayo? Ha? May accommodation Oo, kayo meron na rin dito? po. So naglagay kami ng 3 room. Then nalaman niya. Then nakita niya sa Facebook, sa ganon. Then in-include niya kami sa libro niya. Ayun. In-include Okay. niya kami sa libro niya. Parang directory po yun, ano? Oo. May aso, ayoko. Kwento dahil sa kwento kaya nabuo. Yun pala. Sige po. Kasi, Out of passion. yan, na-explain naman po kanina ni Sir Russell yung how it started and all and that you have 8 rooms na po, no? Yeah. Sige po, mukhang mas malalim yung kwento nyo. Sige po, ano po bang, paano po ba nagsimula to? Even the recipes are may kwento. Okay, sige po. Go ahead po. Lang to. This is your daughter po, ano? I'm Mayan. I'm the marketing and operations manager. Okay. Thank God because after 5 years we've received National Excellence Award. Wow! Yes. And we are the best Asian fusion restaurant in Mindoro. Wow. It started with the National Product Quality Excellence Award. What we wanted the people to experience was something different. Okay. So, since sabi po nung foreigner, wag na daw akong gumamit ng materials na bamboo or what. Make it rustic, make it look like native, pero yung hindi nasisira. So what I did is this, and believe it or not, I paid those walls. I paid those walls. So this is the Chris Cut fries and we have the orange twist. Banana shake daw siya na may orange twist siguro. Sobrang tapang yung ano niya, yung orange flavor. Alam mo yung candy na parang citrus na malambot? Candy na orange yung gano'n. Parang ganun yung lasa niya. Very flavorful siya. Mga herbs. Mukhang marami siya herbs. Yun yung nagpa-reach ng flavor sa kanya. Tapos, crunchy yung outside, soft yung inside. This is the grilled burger. Ano ba meron yan? Okay. Ayoko pong taluin yung lahat ng pansitan dyan. So sabi ko, I want to make my own original pansitan. Wow! There! Like what I told Philip, he should try the pancit sisig
wouldn't want them to miss this chance kasi you wouldn't have been to Marus if you weren't able to try the pancit sisig. This is a big hit talaga. One of the Yes, ito pala ang Unique pangsisisig. Yes. Alright. It's huge. Ayan, fill it. Yeah, thank you for touring. Please visit Marus here in Occidental Mindoro, Mambura. Medyo natagalan kami, pero sulit naman dahil sa kwentuhan namin with the owners. Lumipad na kami papuntang Parola Park sa Sablayan to check out the place. Ito daw ang may longest island-to-island zipline in the world. Pero bago kami tumuloy doon, pinuntahan muna namin si Winnie the Pooh at Slider sa GVD Restaurant. Pagkakain, dumiretso na kami sa Parola Park. It reminded us of Linion Hill ng Bicol dahil sa pataas na daan. May 10 pesos entrance fee kung saan malaya ka ng mamasyal. Magkano ang zipline? Pag local po sir, 300. Pag International meron? local, I mean taga dito, Tapos kapag hindi local, 500 pesos po. malaking diferensya, 200 pesos. Ito yung zipline, no? So, ang taas din. 68.88 feet. 68.88 feet. Wow. Sakay po natin sa zipline, parang yung point to point po ng island, abutin po siya ng 3 minutes. Boat, 30 pesos. 30 pesos per head. 1.7 kilometer yung cable length. The longest island-to-island zipline in the world! Yes sir. Wow, okay. Matindi yung title ngayon, ah. So, pero ano yung iba kasi sa ano lang, within the land lang, no? Yung Inland mahaba, lang po. inland lang siya. So Pero, siya po yung nagkiklaim ng island to island longest. so, yung inland, alam niyo ba kung gaano kahaba? Yung, Bali, nasa almost 2 kilometers po. Bali, Saan yun? may Saan country? Tagulpod. sa Pagudpod. Yes. Smile po. This is the well. So, apparently parang paikot lang siya. So, parang paikot lang. There's, I think, the viewing deck. Here. Oh, madaling siguro yung kids mo dito. Pwede nga tumambay. Maybe picnic. Meron sila mga huts dito. And finally, our last stop sa Sikatuna Hotel. Marami na ang nakaramdam ng antok sa biyahe kaya't di na malayan ni Naboyoyong at Chief Fireman na lumampas sila. Hinintay namin pero di na bumalik kaya't nagkasundo na lang kami na doon na kami magkikita sa hotel. At nagkataong nauna pa pala sila. Ang Sikatuna Hotel ay isa sa mga sikat at unang hotels dito na nabuo pa noong 1984. Nag-check-in na kami for 1,350 pesos per room. Ito ay twin sharing. Kaya tig 625 pesos lang per head. At nabawasan pa yan dahil senior citizen ang kasama ko sa kwarto. Ayos, di ba? Hindi pwede sa maarte ang rooms na ganito dahil luma at very basic. Pero dahil tutulugan lang naman, okay na sa amin to. Pasalamat kami at naging maayos ang biyahe namin. In fact, isa ito sa mga di ko malilimutang riding experience so far. Maaga kaming natulog para ma-recharge kami for tomorrow's longer and more challenging ride. Pero bago yon, picture muna wearing our new Motor t-shirt. Abangan sa next episode. So we're here at Lisap Bridge. This is the longest bridge in Mimaropa. Huwag kalimutang mag-subscribe and feel free to share sa mga friends nyo ang paborito nyong videos sa Motor Channel. Follow us at Facebook and Instagram. See you next time and thank you for watching.